Ako nagalaom mga kaigsuonan nga ang milabay natong mga pagtuon, ginapadayon ninyo o gamit, apply sa inyong matag adlaw pagkinabuhi. Ang milabay natong pagtuon nagasentro mahitungod sa sambingay sa usa ka adunahan tao. Dili sayop ug wala ginahukman sa Dios ang pagkaadunahan. Ayaw lang yun mo pagikalimot nga dili mulabaw ang yutan-ong kabtangan ug salapi kaysa sa atong gugma, debosyon nganha sa buluhaton sa atong Ginoo. Karong gabi mga kaigsuonan, maghisgot na sad ta og laing sambingay. Kung inyong mamatikdan, wa na ako ni gipasunod gikan sa usa ka book nga unsa na pod ang masunod gikan didto sa mismong paghan-ay ni Ginoong Kristo siyang pagtudlo. Apan kani ginatan-aw nako nga hain ang musibo sa atong kapanahunan, mausad ni ang atong ginatun-an. Og karong gabi managhisgot na sabta dinhi og usa ka sambingay base sa pagtudlo ni Ginoong Kristo sa mga katawhang nagaalirong og naa uban niya in one of his ministries. Naa kita dinhi karon sa Luke chapter 18 verses 1 to 5 ug karon maghisgot kita sa sambingay may tungod sa usa ka maghuhukom ug usa ka byuda. This is the parable of the judge and the widow. Luke chapter 18 verses 1 to 5. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because the widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Di ba na nato mga kaigsunan? Kung sambingay, basig na pa sa inyong panumduman ron, kadtong Luke 16:19 to 31, nga naingon ko nga, wa ko nagatuo nga kini sambingay apan matuod ni. Kay diha sa pagtuon, anang Luke 16:19 to 31, daghan sa atong mga doktrina ang atong ginakuha o ginabase. Kay di man to sambingay, matuod man tong pangitabo. Dinhi karon unsa atong mabasa dinhi pananglitan ang usa ka maghuhukom nga dili mutuo sa Dios. Dili nato himuong doctrine nga basta judge gani di gyud mutuo og Dios. Unya sa katapusan sa mao nga nabasa nato, ingon pa ang huwes, ang judge, ingon siya og di na ako nitabangan, moabot panahon na makapoy gyud ni, malaayan, kapuyon ako sige niyag balik-balik. But God does not become tired nor weary. Di gyud na matabo sa Ginoo. Mao na ang sambingay yutan-ong sugilanon apan adunay langitnong kahulugan. This is now the parable. Usa ka adlaw, may usa ka byuda nga miduol sa usa ka maghuhukom kun huwes. Mao man ay dagananan sa mga tao kung mangitag hustisya. So the widow asked the judge, a judge who does not believe in God, nga magpatabang, ipanimalos ko. Mao nay sulti sa usa ka byuda. Avenge me. Mao nay sulti niya. Apan ang maghuhukom, ang huwes, dili interesadong mutabang. Makita ninyo ang gisulti sa verse? Kinin tawhanan kini nga huwes, wa siya'y pakabanha sa Dios man o sa tao. Akong basahon pag-usab. Verse 4 nga nagaingon, And he would not for a while. But afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continued coming she weary me. Niduol ang byuda ngadto sa huwes. Nagpatabang, ipanimalos siya sa mga kaaway.
For a while, wa gyud ang pasabot ani nga wala diha dayon niingon ang huwis nga, "Oh, sige tabangan ta ka. Ang imong hangyo akong himuon." Wala. For a while, he did not mind the widow. Apan ingon siya, bisan kung dili ko nagakahadlok sa Dios, mao ni ang tawo nga mean, mao ni ang tawo nga gahig kasing-kasing, way pakabanha, bisag kabubuton sa Ginoo, wa ko'y labot, ngano dayon kabubuton ni sa Ginoo. You know, there are people who act like that judge. Karong panahon na may mga tawo nga ingana og hunahuna, ingana og aksyon, nga bisag hibaw na sila nga di ni kabubuton sa Ginoo, buhaton gihapon. Bisag hibaw na sila nga mao ni ang kabubuton sa Ginoo, dili gihapon buhaton. Gahig mga ulo ba, daghan bitaw mga tawo ron maghisgot ka og simba, nang tarong gyud nga simba, pero siya simba, relihiyon para na sa mga mahuyang, mao na ilahang termino. Daghang tawo ingon ana. And I know that certainly you will encounter one if you have not yet encountered. Sigurado gyud mahinagbuan nimo ng klase nga tao. Ang uban pwedeng musulti, relihiyoso ko. Ang uban sulti sila, manggihatagon ko basta para sa simbahan. But that is not the fear of the Lord that we want. Ang kahadlok sa Ginoo, mga kaigsunan, mao ni ang dili pagbuhat og bisan unsa nga makapasuko sa Dios. Mao nay kahadlok sa Ginoo. Busa kaning ingon nga, "Do I fear not God?" Bisan sa iyang himuon masuko man ang Ginoo o dili, wa siya pakabanha, dili na maayo. Kung ang imong pangutana, "Pastor, unsa man gyud ang mahimo nako nga makaingon ko nga nagatuman ko or matawag pud ko nga faithful sa Ginoo?" Dili nako usa-usahon mga kaigsuonan ha, dili ingon nga naa ka sa Sunday school, nagabasa ka, nagaampo ka sa Ginoo, nagabasa og Biblia, naga-Bible study. Ang akong isulti mao ni, kung mangutana ka, unsaon nimo nga mapakita nga matinumanon ka sa Ginoo, ang impact, ang abot sa imong kinabuhi. When your life has an impact to your family, when your life has a positive impact in your community, then you are following the Lord o naa kay ginatawag fear of the Lord. Sa imong pamilya moingon, "Pasalamat ko mao ni akong igsuon, pasalamat ko mao ni akong amahan, pasalamat ko nga mao ni akong inahan kay mao ni iyang binuhatan." That is an impact. When your life has an impact to your family, mao na nga tan-aw nato, naa ba kay resulta, naa kay epekto, naa kay maayo nga paingnan ang akong kinabuhi sa akong pamilya, but include also your community. That's why a person who is faithful, ang taong gigamhan, ang tao nga empowered siya, ang tao nga matinumanon, dunay kapaingnan, adunay ikasulti ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang pamilya, ngadto sa iyang komunidad. Mao nay usa ka general nga tubag nato pero sibo gyud. Matinumanong Kristohanon, your life will have an impact in your family. Your life will have an impact in your community. Karon, balikan nato ang taong way impact. Baliskad niya, baliskad ang natabo. Kining tawhanan imbis nga adunay impact, wa jud kapandulan hinuon. Mao ingon sa uban pa, impakto. Unsa man inyong pagsabot, pero mao ni akong ipasabot. Sa iyang kinabuhi, way kahadlukan, Dios o tao. Gani naghangyo na, pero ang iya, bahala ka diha. Wa ko'y labot nimo. Og inato nga pagkaistorya mo to iyang sulti. Ingon ang widow, "Avenge me of my adversary." For a while, he did not. Di siya. Apan, ni ay usa nga natabo. Nakahuna-huna ang maghuhukom. The judge thought about it. And then, iyang gitanaw ba ang epekto sa unahan? Wa ko nahadlok sa Dios, wa ko nahadlok sa tao.
Pero kung kaning babayhana, kani nga byuda, magsige og pabalik-balik, magsige og hangyo, moanhig gabii, di nako tagdon, moanhig udto, di nako tagdon, moanhig buntag, di nako tagdon. Bisang unsang orasa moanhi sa sige ni ag-anhi, ako'y mapul-an, ako'y mahasol. Ingon ang balaang kasulatan, may tungod sa huwis, ako na lang siyang tabangan. I'll read it again. Verse 5. Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Apan, tungod kay kining maong byuda, ingon pa sa maghuhukom ha, way kadlok sa Ginoo, way kadlok sa tao. Magsiginig balik-balik, samupon ko niya, hasulon ko niya, ako siyang pagatabangan. Now, let's go to the lesson presented by the parable. Ang matinumano mga Kristohanon, dili angay muundang sa pag-ampo. Mao na ang sentro. Samtang nagapangayo ta, samtang gapaabot ta, padayon ta nga mag-ampo sa Dios. Earthly story lang to, nga ang judge mahasol, kapuyan. Ang atong Dios dili ingon ana. Ang atong doktrina wa nato gikuha diha sa sugilanon. Apan ang maong sugilanon mutudlo sa ato nga kita padayong magsangpit sama sa byuda. Balik-balikan niya ang maghuhukom. Hantod nga siya makadawat og tabang, kini mohatag sa atong usa ka dakong leksyon nga samtang nagapaabot ta, continue in prayer. Samtang gapaabot kita sa tubag sa atong pag-ampo, uphold it in prayer. Kung sa tan-aw nato murag lisod, go to the Lord in prayer. Faithful Christians should be persistent in prayer. Muna'y sintro niining maong sambingay nga dili unta ta muundang, dili unta ta ma-discourage sa pag-ampo. Ang pag-ampo mga kaigsuunan, mao na ang pakig-istorya sa Dios. Ang paaging makikistorya ang Dios sa ato, ang usa ni ana, ang pagbasa natong Biblia. Karon, kung ang communication dili kumpleto, wa ka nagabasa, wa po ka nagaampo, mawad-an gyud ka o mapalong ang imong pagka-spiritual. Ingana gyud igsuon ang matabo. Mao na mga kaigsuunan, ipadayon nato ang dialogue. God is always willing, is always ready to give His thoughts to us, His words to us, His instructions to us through the Scripture. Ipaagis bala ang kasulatan. Muna nga basa, pagtuon sa bala ang kasulatan, igsuon. Ayaw pakyasa na inigbasa nimo na akay makutlo nga pagtulunan gikan sa bala ang kasulatan. Dili ni mawa sa ato nga kinabuhi ang pagtuon sa bala ang kasulatan. Read the Scripture, meditate upon it, observe to do according to what are written therein. Muna sikrito. O, dili ta mag hinambugay ha. Ako kalima na ako nabasa ang Bible. Ako kanapulo na. Dili ni kapila nimo na balik-balik. Diha ni manukad kung sa imong nabasahan, gituuhan ba nimo o gigamit nimo sa imong inadlaw-adlaw pagkinabuhi. Diha mga kaigsunan. Og sa pag-ampo, paris kana ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Na ba kay giampuan karon nga wa pagitubag sa Ginoo? Padayon sa pag-ampo. Na ba kay suliran karon nga bug-at nga di na nimo makaya? Dad-a sa pag-ampo. This parable of the judge and the widow would tell us that every Christian, I and you, tanang mga Kristohanon, dili magundang sa pag-ampo. Balikan nato ang verse 1. Sa Luke 18:1, ang sulti, men
ought always to pray. Ang ampo nato, hiisamahon nato sa atong nga pagkaon ug pagginawa. Kumundan tagkaon, luya. Mausab na igsuon. Kung di na ka nag-ampo, magluya gyud ka. Ang pagginhawa nato para ma-maintain ang pag-inhale ug exhale. Kay ugwa na mapuno ta sa carbon dioxide, wa nay oxygen, unhealthy ang atong kapaingnan. Dili ta piska is kaluwasan. Mao na nga kinahanglan nato ang pag-ampo. Sa kinabuhi nato, kung kita man mo ginhawa, sa kinabuhi sab nato, ang ampo di nato undangan. Men ought always to pray. Unya, ang katapusan gayod, sulti, pray without ceasing. Again, the parable of the judge and the widow would tell us to be persistent in prayer. Ampo igsuon kung daghang panalangin. Ampo kung nagapaabot sa panalangin. Ampo bisan og daw walay tubag o walay panalangin. Kay ang Dios dunay plano ni anang tanan. Sa imong pagkamay ng puon, madawat nimo ang handom sa imong kasing-kasing. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.